Maha, ako dapat ang humingi ng tawad. Pasensya na, pinag-alala kita. Anong nangyayari? Akala niya talaga ako ang asawa niya? Ang sweet naman. Ang unang ginawa niya ng magising ay yakapin ang asawa. Tingnan mo kung gaano sila sweet. Oo, mabuting bata. Naniniwala rin ako na tunay ang pag-ibig nila. Ito ay ugnayang lampas sa buhay at kamatayan. Oo, mas mabuting kumilos ngayon kaysa mamaya. Habang bukas pa ang tanggapan ng sibil, hayaan na ang dalawang bata na kunin ang kanilang marriage certificate. Magdadala ito ng swerte at hayaan silang magtamasa ng kaligayahan pagkatapos makaligtas sa sakuna. Oo, kunin ang certificate. O, kunin na nung kaya. Ngiti. Ikakasal na ako. Mr. Wood, kailangan nating pag-usapan ang lahat ngayon. Mahal, huwag kang magpanik. Hindi ko sinadyang magsinungaling sa iyo. Napansin mo na ang kakaiba sa akin. Hindi ba? Anong kakaiba? Amnesia. Wala akong maalala. Tayo ay ang pinakamalapit na magkasintahan. Maari mo ba akong tulungan? May amnesia ka? Hindi kita matandaan. Hindi ko matandaan kung paano tayo nagmahalan. Siyempre hindi mo, dahil hindi tayo nagmamahalan noon. Kaya paano mo gusto akong tulungan? Una, tulungan mo akong magtago. Para saan? Ang nanay ko. Ano? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong hayaang malaman ng nanay ko na nawala ang aking memorya. Pangalawa, tulungan mo akong gamutin ang aking sakit. Ang una ay okay. Ngunit ang pangalawa ay hindi gagana. Hindi ako doktor. Siguro, ang matalik na ugnayan ay maaaring pukawin ang aking memorya. Ano? Matagal na tayong magkasama, dapat madalas tayong naligo ng magkasama. Hindi naman ganun kadalas. Bakit mo hinuhubad ang iyong damit? Siyempre, kailangan mong hubarin ang iyong damit kapag naliligo. Bakit parang medyo natatakot ka tumingin sa aking katawan? Natatakot ka ba sa akin? Tulong, ang lalaking ito ay nawala ng memorya, kaya bakit siya napakakakit-akit? Sino ang nagsabing natatakot ako sa'yo? Ako lang ay, hindi lang ako sanay maligo kasama ang isang lalaki. Ngunit sinabi mo na tayo ay magkasintahan. Ang magkasintahan ay hindi dapat ganito kahirap. At ang iyong katawan ay napakaingat. Parang ayaw mong mahawakan. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ako ang demonyong pumapatay ng walang dugo. Naglakas loob kang magsinungaling? Hinahanap mo yan. Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan kong tiyakin na hindi niya malaman na peking asawa ako. Mahal, hindi mo naaalala pagkatapos mong mawalan ng memorya. Ikaw ay malinis at mapagtimpi. Noong nagmamahalan tayo, hinawakan mo lang ang kamay ko kaya hindi ko nakuha.
Malinis at mapagtimpi? Oo, sinabi mo rin na ang una nating pagkakataon ay sa gabi ng ating kasal. Ang galing ko talaga. Binuo ko ang imahe niya ng pagtitimpi para hindi niya ako hawakan. Pero ngayong gabi ay ang gabi ng ating kasal. Hindi na ako makapaghintay. Josh, paano ka namatay ng ganun? Miss, kababalita ko lang na si Mr. Wood ay hindi patay at nagpakasal siya ngayon. Ano, hindi siya patay at may asawa na? Kanino? Ito si Anne, ang kanyang mga magulang ay pawang manggagawa. Siya yun. May ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Malapit na ang bagong taon. Siyempre, nandito ako para pasiglahin ang mga bagay para sa iyo. Ngayon, tuturuan ka namin ng leksyon. Ipag-ulat mo na magdaraos ako ng reception bukas. Ang tema ay Rose Funeral. Sa pangalan ng aking ina, magpadala ng imbitasyon sa pamilya Wood, lalo na tandaan na. Taos puso kong iniimbitahan si Mr. Wood at ang kanyang bagong asawa. Oo, Sa pagkakataong ito, pupunitin kita ng pira-piraso. Ako? Hindi pa ako handa? Sige, papayagan kitang umalis ngayong gabi. Sige. Oras na para matulog. Matulog na tayo. Magandang gabi. Ang maliit kong sinungaling. Ann, kasal ka lang. Kagabi, inaalagaan ka ba ni Josh ng mabuti? Mahiyain si Ann. Huwag mo siyang kulitin. Tingnan mo kung gaano kakabado. Sige, tayo na sa usapan. Ngayon, si Miss Allen ng Allen Group May ay nagdaraos ng isang pagtanggap at inanyayahan kayong dalawa na dumalo. May? Ana, may sasabihin ako sa'yo. Itong si May ay palaging nanggugulo kay Josh. Hindi niya siya pinapansin. Josh, kailangan mong ipaliwanag ito kay Ann para hindi siya makarinig ng chismis. Ikaw lang ang nasa aking mga mata. Hindi ko siya naaalala at hindi ko siya gusto. Ane ang ina ni May. Maganda ang relasyon ko sa kanya kaya ayaw kong gumawa ng malaking eksena. Gamitin mo lang ang pagtanggap para ipakita ka ni Josh at sirain ang kanyang pag-asa. Kung ayaw mong pumunta, hindi mo kailangan. Tandaan mo, asawa kita. Hindi mo kailangang yumuko kanino man. Ang aking asawa at biyenan ay napakabuti sa akin. Hindi ko ito karapat-dapat.
Para lang maalis ang isang tao. Hindi naman dapat mapanganib, di ba? Sige, pupunta ako. Ipagtatanggol ko ang aking asawa at ang aming kasal, iyon ang dapat kong gawin. Ang pagtanggap ni Miss Allen ay medyo kakaiba ngayon. Miss Allen, ito ay... Ano, alam mo na nabuhay si Josh at nagpakasal sa iba. Nabaliw ka na ba? Tatalian mo siya sa isang flower bed at ilalabas ang iyong galit sa publiko? Nang kumalat ang balita ng kasal ni Josh, sumabog ang buong mundo. May, ilang taon ka nang umiibig sa kanya, ngunit hindi ka man lang nagkaroon ng kahit isang piraso ng kanyang damit. Lahat ng mga rosas na ito, sa tingin ko talagang desperado ka. Oh, si Josh lang ang mahal ko. Kaya ang pagtanggap ngayon ay hindi para sa akin, kundi para kay Mrs. Wood. Ito ay isang pagsubok para sa kanya. Ano, huhusgahan mo ba siya? May, baliw ka ba? Paano mo nagawang kasuhan si Mrs. Wood? Alam ng lahat na si Josh ay kilala sa pagiging protective. May, naglakas loob kang galawin ang mga tao niya sa harap niya? Hindi ka ba natatakot na ibagsak ka niya at ang buong pamilya mo at iwan kang walang libingan? Sa harap niya, hindi ako ganyang katanga. Pinalayo ko na si Josh. Ane, tara na. Umalis na tayo. Mr. Wood, dumating ka na sa wakas. Tungkol sa proyekto ng bodega sa pagitan ng Woods at Allens, ang pangunahing datos ay may mga abnormalidad. Ito ay may kinalaman sa daan-daang milyong panganib. Inutusan ka ng master na tingnan. Ngayon, Oo. Isang proyektong 100,000? Dapat kang pumunta agad. Pumasok na lang ako mag-isa. sige, pumasok ka at kumain ng dessert. Babalik ako sa loob ng 10 minuto. Sige. Ginagawa ko lahat ito para sa ikabubuti ni Josh. Kababalik lang niya sa buhay at nag-asawa. Ang nobya ay isang mura at ligaw na babae. Sino ba ang nakakaalam kung gumamit siya ng maruruming trick? So ibig mong sabihin, ang kasal ni Josh ay talagang medyo kakaiba, masyadong biglaan. Oo, alam ng lahat si Josh ay hindi interesado sa mga babae. Walang babaeng lamok ang makalapit sa kanya. Biglang nagpakasal sa isang ligaw na babae. Ito ay kahina-hinala. Kaya, dapat kayong lahat sumama sa akin ngayon sa masusing pagsusuri kay Mrs. Wood. Kung may problema talaga siya, tutulungan natin si Josh na alisin ang cancer. Ang pabor ng pamilyang Wood ay mas mahalaga kaysa langit. Hindi ba ninyo gusto iyon? Siyempre gusto namin. Ang pabor ng pamilyang Wood tatagal ng 3 henerasyon. Eh di pumapusta kami sa'yo. Si Miss Allen ang nangunguna. Kahit may mangyari, ang pamilyang Allen ang magtitiis. Narinig ko na napakabastos ng babaeng iyon. Magiging napakabasa niya sa pagsusuri. Oo nga, para kay Mr. Wood. Dapat nating suriin siya ng lubusan. Narito si Mrs. Wood. Ito ba ang asawa ni Josh? Mukha siyang inosente. Hindi tulad ng may daya. Kung walang daya, kaya niyang buhayin ang patay na si Josh at pakasalan siya ng isang iglap, pre.
Ngayon ang mga mukhang inosente ang pinakamanlilin lang. Yan ang mukhang kinaiinisan ko. Ngayon, babalatan kita at ipakita kay Josh kung anong klaseng maruming bagay ka. And, sa wakas, nandito ka na. May ano bang ginagawa mo? Ano bang ginagawa ko? Nag-e-exercise ng demonyo, syempre. Si Josh ay nalunod habang nagliligtas ng tao, wala na siyang buhay. Paano na kapag nasa tabi ka niya, bumubuhay siya at pinakasalan ka? Anong klaseng kulam ang ginamit mo sa kanya? Paano ka nangahas na kumapit sa isang makapangyarihang tao? Kulam, hindi ko ginamit yan. Pero ikaw, narinig ko na lagi mong ginugulo ang asawa ko sa loob ng maraming taon at inilalarawan kanya bilang isang virus. Anong virus? Kami ni Josh ay magkasintahan mula pagkabata. Kami ni Josh ay kasal na, huwag mong sirain ang kasal namin. At saka, itong baso ng alak ay toast ko sa'yo. Kung makalimutan mo ang sinabi ko dati, tuturuan kita muli. Hindi ako bastos na pwedeng apihin. Ikaw, paano mo to nagawa sa akin? Siya ay halimaw. Kita mo? Halimaw siya. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at hulihin ang halimaw na ito. Miss Allen, huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Itali mo siya sa mesang paglilitis at suriin siya ng mabuti. Nakuha ko na siya. Pakawalan mo ako. Ako ang asawa ni Josh. Kung maglalakas loob kang hawakan ako, hinding-hindi ka niya papakawalan. Pakawalan mo ako. Manahimik ka. Halimaw ka lang? Bakit ikaw ang magiging asawa ni Josh? Talian mo siya. Ngayon, pupunitin ko ang pekeng balat na ito gamit ang sarili kong mga kamay. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. G. Wood, sandali lang po. Malapit na dumating ang amo. Inutusan ako ni Master Allen na maghintay. Oo, nagpapalit siya ng formal na damit para igalang ka. Maupo ka po. Hindi pwede. Hindi niya ako pinaghintay dati at hindi siya nagpapalit ng damit sa mga pulong pang negosyo. Magsalita ka. Ano ang gusto mo? Sadyang niligaw mo ako. Si Annie iyon. Gusto mo bang gawin ang isang bagay kay Ann? Hindi... G. Wood, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi pa rin sasagot? Babalik ako ngayon para hanapin si Ann. Kung may nawawala kahit isang buhok sa kanya, papatayin ko ang buong pamilya mo. May, imumungkahi ko na huminto ka na. Kung hindi kapag bumalik si Josh, ang mga Allen mo ay tuluyang mawawasak. At ikaw, imumungkahi ko na huwag mong tulungan ang malupit o pagsisisihan mo. Hindi, inaalis namin ang isang demonyo para kay G. Wood. Magpapasalamat lang siya. Talaga kang halimaw na magaling magsalita. Kaya naman niloko mo si Josh. Halimaw ka, naglakas loob kang gamitin si Josh para amuin kami, katawa-tawa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Josh ay nakakulong sa study ng aking ama ng butler. Hindi na siya babalik. Halimaw ka, naghihintay ka lang na malantad at mamatay. G. Wood, mali ang pagkakaintindi mo. Nasa study ngayon ang amo. Kung hindi ka naniniwala, pumunta ka at tingnan. Mabuti kung misunderstanding lang o kaya'y lalaslasin ko ang sinumang nang api sa asawa ko at pakakainin sa mga aso. Naku, malaking problema ang napasukan ng binibini. Kailangan ko nang umalis. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Anong uri ng kulam ang ginamit mo para pakasalan ka niya? Kung kaya kong makabisado ang kulam na yon, mapapay ko si Josh na mahalin ako. May, huwag mong isipin na hindi ko alam ang pakay mo. Gusto mong lagyan ako ng tatak na halimaw at pagkatapos ay mapalapit si Josh sa'yo.
Huwag kang mangarap. Si Josh ay ako lang ang gusto. Susuka siya sa paningin ng isang baliw na babaeng tulad mo. Ikaw ay isang walang hiya na halimaw. Ang sinasabi ko sa'yo, yung pag-ibig ni Josh at ang posisyon bilang Mrs. Wood. Ayakin. Matapang ka pa ring maging matigas ang ulo. Ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Tulad ng alam nating lahat, ang mga halimaw ay takot na takot sa yang energy ng Realgar. Ngayon, gamitin natin ang Realgar wine na ito upang alisin ang halimaw para kay Mr. Wood at sa atin. Palibutan ninyo siya. Ibuhos ninyo lahat sa kanya. Tingnan natin kung lilitaw ang kanyang tunay na anyo. Ibuhos na. Alisin ang halimaw para kay Josh. Pumunta ka sa impyerno, halimaw. Kakabisaduhin ko ang bawat isa sa inyo. Pagdating ni Josh, babayaran ninyo ako. Matapang ka bang banggitin si Josh? Ang mga halimaw ay dapat dalisayin sa apoy. Tingnan natin kung ang pagsunog ng iyong balat ay makakapagpagana pa sa iyo na akitin sila. Ani, pumunta ka sa impyerno. Tigil. Sino ang matapang na humawak sa asawa ko? Josh, bumalik siya. Talagang bumalik siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo ginaw lang ako. Amoy alak ako. Mabaho. Huwag kang matakot, isasama kita para maligo. May tao. Mr. Wood, harangin ang lugar na ito. Huwag hayaang makalabas ang kahit isang langaw. Naiintindihan. Maligo ka muna. Maghahanda ako ng damit para sa iyo. Babalik ako agad. In. Nasaktan ka ba? Okay lang. Medyo madulas ang sahig. Ane, protektahan kita. Yung mga taong nambuli sa iyo, hindi ko hahayaan na makatakas ang sino man sa kanila. Pwede ko bang sila asikasuhin mag-isa? Siyempre, Yung tingin sa mga mata ni Josh kanina, parang gusto niyang pumatay ng tao. May naano ba tayong hindi dapat? May, ginulo mo talaga kami. Hindi mo ba sinabi na wala namang pakialam si Josh kay Ann? Malinaw na mahal niya ito. May, ginawa mo kaming lahat nakasabwat.
Tama, gusto mong mangapi sa asawa ni Josh. Hiniling mo sa amin na hulihin siya. Sinabi mo sa amin na ibuhos ang alak. Ikaw, Napakawalang awa niya, kaya niyang ipagkanulo ang sinuman. May paraan pa ba tayo para makalabas? May, inilagay mo kami sa gulo na ito at ikaw ang may pananagutan. Oh, Ikaw ang may pananagutan. ikaw ang may pananagutan. tama na! Ano ang alam mo? Si Josh ay nabighani lang ng demonyo. Kung hindi, sa kanyang marangal na katayuan, paano siya mahuhulog sa isang hamak na magsasaka? Makinig kayong lahat, ang usaping ngayon, lahat ito ay para sa ikabubuti ni Josh. Sabay natin siyang tinali at sama-sama nating ibinuhos ang alak. Kung may magchismis tungkol dito, ako na ang bahala sa kanila. Tumpak, tama si Miss Allen. Tinutulungan natin si Mr. Wood. Kapag nalaman niya ang katotohanan, tiyak na magpapasalamat siya sa atin sa pagtulong naming alisin ang halimaw. Tama, sina May at Josh ay magkasintahan noong bata pa at nagmamalasakit siya ng sobra sa kanya. Tiyak na mauunawaan niya ang iyong mga pagsisikap. Itataboy niya ang halimaw na iyon at pakasalan ka. Tama ka, si Ann ay gumamit lang ng mga panlilinlang upang lokohin si Josh. Ngunit ako lamang ang karapat-dapat na tumayo sa tabi ni Josh at maging ginang ng pamilyang Wood. Ano ka ba? Hindi ka karapat-dapat na maging ginang ng pamilyang Wood. Josh, tinutulungan kita. Itong si Ann ay isang mahirap na comic artist. Paano siya magiging karapat-dapat na pakasalan ka? Huwag kang magpalinlang sa kanya. Kung siya ay karapat-dapat o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon. Sabi ko, oo, kaya oo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng malinaw. Ito ang aking asawa, Ann. Ang tanging pag-ibig ng aking buhay. Ang mga nanakit sa kanya, lumapit. Walang umaamin? Kung gayon, lahat kayo ay may sala. Tigilan mo yan, Josh. Ito ang aking reception. Lahat sila ay aking mga inimbita. Pinapahiya mo ako at ang reputasyon ng pamilyang Allen. Ang reputasyon ng pamilyang Allen, noong hinawakan mo ang aking asawa, dapat alam mo na ang iyong muka at ang reputasyon ng iyong pamilya ay walang halaga sa akin. Ano? Hindi ako nananakit ng babae. Pero, ang mga malupit na basurang babae ay hindi binibilang. Ang Rose Funeral, di ba? Ngayon, hahayaan kitang humiga sa higaang ito upang magluksa sa iyong mga ilusyon. Ann, paano ka binuli ng tangang ito? Maghiganti ka ng 10 o 100 beses. Sige. Paano mo nagalit si Josh? Sabihin mo ng malinaw. Galit lang si Mrs. na pinakasalan niya ang babaeng iyon na pasaway. Gusto niyang turuan ito ng leksyon. Turuan siya? Siya ang asawa ni Josh. Walang mangahas na hawakan ng aso mula sa woods. Anong tapang mo? Akala namin wala siyang pakialam, pero bigla niya kaming kinontra. Sinabi niya kung mawalan siya ng kahit isang buhok, babayaran kanya ng 100 beses. 100 beses? Anong hinihintay mo? Sige, pigilan si May. Nagdulot siya ng kaguluhan. Josh, paano mo nagawa ito sa akin? Hindi mo ba naaalala ang ating pagkakaibigan noong bata pa tayo? Hindi tayo naging magkaibigan. Ane, mag-ingat ka kapag nagbubuhos ka. Huwag mong saktan ang iyong mga kamay. Teka, at ang negosyo ng pamilya natin? Ang proyekto ng bodega ay nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. At ang pamilya Allen namin ay ang iyong pinakamahusay na kasosyo. Tanging ako, May, ang makakatulong sa iyo na kontrolin ang iyong buong imperyo ng negosyo. Isang perpektong tugma. Kalokohan, inakit mo ang asawa ko at nagpapakabait ka. May, wala ka bang hiya? Inakit mo ang asawa ko at nagpapakabanal ka pa. May, wala ka bang hiya? Buisit ka, ang kapal ng mukha mo. Sabi ko, hindi ako madaling apihin. Bukod dyan, nandito ang asawa ko para suportahan ako ngayon. Papatayin kita.
Josh, narinig mo ba iyon? Bastos at walang modo siya. Gusto mo ba talagang isuko ang ating $1 billion na kooperasyon at iwan ang pamilya Allen, isang malaking kaalyado? Kaalyado? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi karapat dapat ang pamilya mo na maging kaalyado ko. Ako ang nagpapakain sa inyo. Luis, Ginoo, nakapag-screen na ako ng 3 pang mataas na kalidad na mga partner na kayang palitan ng mga Allen kahit kailan. Palitan ng mga Allen? Oo, palitan. Kahit nasirain mo ang proyekto ni Mr. Wood, mas maganda ang magagawa ni Mr. Wood. Dahil siya ay isang nangungunang business genius na nagpapanginig sa hindi mabilang nakakumpetensya, ang demonyo. ang proyekto sa bodega, maliit na proyekto lang na ginagawa ko ng basta-basta. Gayunpaman, ang asawa ko ang buhay ko. Maglalakas loob kang galawin siya, kailangan mong magbayad ng halaga. Talaga bang akala niya importante ako? Ane, magpatuloy ka, nandito ako. Walang nangahas magsalita. Sige. Ulit. May, Tay, iligtas mo ako. Tay, sinasabi ko sa'yo, si Josh ay naengkanto ng halimaw na ito. Hindi lang niya ako pinahiya sa publiko dahil sa halimaw na ito, gusto rin niyang putulin ang matagal ng pagkakaibigan ng pamilya natin. Pakiusap, kumbinsihin mo siya. Ann, ano kung napaibig ka ni Josh pero nandito ang tatay ko? Ipapakita niya sa'yo kung ano ang mangyayari kapag nakipag-agawan ka sa akin ng lalaki. Tay, hindi ba? buwisit. Sino bang nag-utos sa'yo na ganyan ang tono kay Mrs. Wood? Lumuhod ka. At magsisi ka ngayon din. Tay, anong sinasabi mo? Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Babaeng walang hiya siya. Siya ang asawa ni Mr. Wood at ang tunay na may bahay ng pamilya Wood. Pakaano mong galawin siya? Gusto mo bang wasakin ang pamilya Allen? Pasensya na, Mr. Wood. Kasalanan ko ito dahil hindi ko siya naturuan ng tama at hinayaan kong saktan ng buwisit na ito ang asawa mo. Handa akong tumanggap ng anumang parusa. Pakiusap lang, bigyan mo ng pagkakataon ang pamilya ko. Ginoong Allen, alam mo ang ugali ko. Kung ayaw mong masira ang pamilya mo ngayong gabi, gawin mo agad ang 3 bagay para sa akin. Ano yon? Una, kanselahin ang kooperasyon ng Woods at Allens. Tungkol sa proyekto ng bodega, kusang umalis ang pamilya Allen. Sige. Pumayag ako. Ikalawa, ipabilanggo mo ang idiot na ito na naghangad at nanakit sa asawa ko. Gusto kong magsilbi siya ng sentensya. Ano? Pupunta sa kulungan? Sa wakas, ikaw at itong idiot ay agad-agad humingi ng tawad sa asawa ko. Tay, ayaw kong makulong. Ayaw kong humingi ng tawad sa hamak na babaeng ito. Paano ka nangangahas magsalita ng kalokohan? Buwisit ka? Gusto mo bang patayin ang buong pamilya natin? Humingi ka ng tawad kay Mr. at Mrs. Wood. Wala ka bang bibig? Sabihin mong mali ka. Mamalimos ka ng tawad sa kanya. Mali ako, Ann. Mali ako. Patawarin mo ako. Okay na ba iyon? Ane, okay na ba yon? Okay, syempre. Pero ang pagpapatawad sa iyo ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho ko ay dalhin ka sa Kanya. Gusto mo bang makita siya? Visit ka. Mapunta ka sa impyerno. Ano pang hinihintay mo? Hilahin mo ang masamang nilalang na ito palayo at ipakulong mo siya. Mula ngayon, ang pamilya Allen ay wala ng ganoong anak na babae. Pakawalan mo ako. Ann, hindi ako naniniwala na mahal ka talaga ni Josh. Isinusumpa kita. Ang iyong wakas ay 10,000 beses mas masahol pa sa akin. Hilahin mo siya palabas. Josh, si Ann ay sinungaling. Nagsinungaling siya sa iyo. Nagsinungaling siya sa iyo. Sinungaling siya. Ann, Naku, pinaghihinalaan niya ako. mananatili ako sa tabi mo palagi. Wala nang mangahas na saktan ka ulit.
Bakit siya napakabuti? Napakabuti kaya medyo naantig ako. Ginoong Wood, natupad ko na lahat ng 3 kahilingan mo. Maaari mo ba, alang-alang sa nakaraan, bigyan kami ng daan para makalabas? Ito ang una at huling pagkakataon. Kung malaman kong hinawakan mo ulit ang asawa ko, hindi ako mag-aatubiling palayasin ang pamilya mo sa negosyo. Ginoo, aalis na po ako. Ngayon, ikaw naman, sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Ginoong Wood, karapat dapat akong mamatay. Handang mamatay para humingi ng tawad. Pakiusap, patawarin na lang ang pamilya ko. Ginoong Wood, mali ako. Handa akong ibigay ang lahat ng aking ari-arian. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko, Ginoong Wood. Pakiusap, Ginoong Wood, nilinlang kami ni May. Alisin ang lahat sa kanila at kanilang pamilya. Wala nang matira kundi ang sambahayan ng Lee. Ito ba ang demonyo? Sa isang simpleng salita, kayang sirain ang isang pamilya. Kung malaman niya na nagsinungaling ako sa kanya simula pa lang, mapapahamak din ba ako? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ako natatakot. Tinulungan mo ako. Dapat kitang pasalamatan. Natakot ko ang aking munting manloloko. Mag-asawa tayo. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil sinabi mo na... Paano mo balak akong pasalamatan? Ano? Kung gayon, bayaran mo ako sa iyong sarili. Pakawalan mo ako, ayokong makulong. Miss, huwag po kayong manggulo. Pumasok na lang sa bilangguan ng maayos para alagaan ka ng iyong amo at hindi ka gaanong mahihirapan. Ikaw, Oo. Sino ang nagsabi sa'yo na inisin si Mrs. Wood? Ito ang pinili mo. hindi. Si Anna ay isang babaeng bastos. Bruha siya. Hindi siya karapat-dapat kay Josh. Babalik ako para patayin ang babaeng iyon. Kapag patay na siya, si Josh ay magiging akin. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo siya. Ethan Wood, May, tagal na kitang hindi nakita. Ethan, bumalik ka na. Alam mo ba na ang iyong minamahal na si Anne ay naging asawa na ng iyong kapatid? Ann? Noon, ineksena mo ang pagliligtas na heroiko at pinaasar mo pa siya sa akin. Sige. Bumili ka ng 10 tali ng parehong paputok. At ikulong mo siya para sumabog. Pagbalik ko sa pamilyang Wood, gagantimpalaan kita. Kahit hindi ito nagtagumpay at nakatakas siya, naloko mo pa rin siya na akala niya kasintahan ka niya. Pero sa unang araw ng date ninyo, iniwan mo siya sa highway at muntik mo nang mapatay. Ano? Pumayag si tatay na umuwi ako? Sige, babalik ako agad. Ann, may gagawin ako. Hindi kita madadala sa susunod na lungsod para maglaro. Mag-taxi ka na lang pabalik mag-isa. Ethan, highway ito. Wala akong mahanap na taxi. Ano, nagsisisi ka na ngayon? Gusto mo bang makipagbalikan sa kanya? Huli na. Ngayon, hindi. Siguro kahapon. O mas maaga pa. Sana ay napangasawa ko na ang kuya mo. Naawa talaga ako sa kanya dati. Bumalik ako ngayon para makuha ulit siya. Pero tinatrato siya ni Josh na parang kayamanan. Hawakan mo siya, makukulong ka. Paano ka nangahas na kunin siya? Hindi ka ba takot na sipain ka ni Josh? Tulad ng 5 taon na ang nakalipas? Hindi. Ngayon baka lang gupitin ka niya at ipakain sa mga aso. Tama na, tigilan mo ang walang kwentang usapan. Gusto mo si Josh? Gusto ko si Ann. Magtulungan tayo.
Mas mabuti pang tulungan mo akong lutasin ang problema sa kulungan. Kukunin ko siya. Pero sinabi ni Mr. Wood, kailangan niyang pumunta sa bilangguan. Si Josh ay ang aking kuya. Ako na ang bahala. Sige, ayon sa gusto mo. Hindi naman masama. Kumpara nung nakita mo ang iyong kuya 5 taon na ang nakalipas, sobrang takot. Ito ay mas mabuti. Tigilan mo na ang kalokohan. Hanapin mo ang taong ito. Siya ang rentahang peking nobyo ni Ann. Suwagin mo siya. Para ilantad siya sa isang kritikal na sandali, sabihin na siya ay naging peking nobya lang ni Josh para manloko sa kanya. Alam ko na hindi siya tama. Binabalaan kita, ingatan mo ang iyong bibig. Si Ann ay akin. Kung gusto mong maging hipag ko, huwag mo siyang siraan. Sige, sa'yo na siya. Si Josh ay akin. Masayang kooperasyon. Ann, hintayin mo ako. Pupuntahan kita ngayong gabi. King? Alam kong bilang isang anak sa labas, wala akong karapatang tawagin kang nanay. Pero simula nang pumanaw si tatay, wala na akong iba sa ibang bansa. Ang huling hiling niya ay payagan akong umuwi. Patay na siya. 3 araw na ang nakalipas, 2:00 ng umaga. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo bago siya namatay at sinasabing humihingi siya ng tawad. Hiniling niyang bumalik ako at yumuko sa harap mo bilang paghingi ng tawad. Ito ang liham ng pagsisisi na isinulat niya. Pakibasa ito. Talaga bang nagsisi siya? Hindi, wala siyang pagkakataong magsisi. Ethan, para sa iyo. Ibinigay ko ang aking mahal na si Josh para sa iyo. Paano mo ito nagawa sa akin? Dahil galit ako sa iyo. Galit ako sa iyo at sa babaeng ito. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, paano ako naging isang kinamumuhiang bastard? Ang aking minamahal na babae. Limang taon. Sa wakas kinuha ko lahat ng iyong ari-arian. Isang wakas kay Marcin na akong maging isang maginoo. Mabait na lalaki. Ann, maghintay ka sa akin, pupunta ako sa iyo agad. Nanay, matapos pumanaw ang aking ama, ikaw at ang aking kuya na lang ang meron ako. Kung maaari ninyo akong tanggapin kahit bilang isang tagapaglingkod na maghahain ng tsaa at tubig, gagawin ko yon. Pakiusap, tanggapin ninyo ako. Tiyak na lalambot ang puso niya dahil sa tangang ito. Kapag nanatili ako dito, agad kong isasagawa ang susunod na plano. Gusto ko ang lahat, si Ann at ang pamilya Wood. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Kung hindi mo ako papasukin, mas gugustuhin ko ng mamatay na nakaluhod dito. Noong nabubuhay pa ang aking ama, madalas niyang sabihin sa akin na, dahil lahat sa akin, kaya nawala ikaw at ang iyong mahusay na anak. Ako, napakasalanan ko, karapat dapat akong magdusa sa buong buhay ko. Ay, kalimutan mo na. Pwede ka nang manatili. Wala kang kasalanan. Ang sama ng loob ng nakaraang henerasyon ay hindi dapat mapunta sa iyo. Magkakaroon ng kasal ang iyong kuya. Pwede kang manatili at tumulong sa paghahanda. Nanay, alam ko na ikaw ang pinakamabait na tao sa mundo. Sino ang tumatawag sa nanay? Ikaw, umalis ka dito. Josh, pumanaw na si Bruce. Wala siyang mapupuntahan kaya pinayagan ko siyang manatili. Ethan, bumangon ka at makipagkita sa iyong hipag. Hipag, ikinagagalak kitang makilala. Ane, bakit ka nandito? Ethan? Magkakilala kayo? Ethan? Ethan, ito ang highway. Hindi ako makakuha ng taxi. Ethan, wag mo akong iwan. Natatakot ako? Ane, gising ka na sa wakas. Okay ka lang. Effie? Nasaan si Ethan? Bastos siya.
Siya ay anak sa labas ng mayamang pamilya. Bumalik siya para lumaban para sa mana. Hindi siya mabuting tao. Ngayon, para sa kita, iniwan ka niya sa highway at muntik ka nang mapatay. Susunod, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya? Nasa relasyon ka lang. Hindi mo kailangan ipagsapalaran ang buhay mo. Ang presyo ng pag-ibig ay masyadong mataas. Hindi na ako maiibig o mag-aasawa muli. Magkakilala kayong dalawa? Oo, hindi. Sige Ann, kahit anong sabihin mo ayos lang. Ethan, tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Josh, kami ay... Sumama ka sa akin sa itaas. Ano ang relasyon mo kay Ethan? Ipaliwanag mo. Nako, nakakatakot ang mga mata niya. Kung malalaman niyang nakipag-date ako kay Ethan, papatayin ba niya ako agad? Ano ang iniisip mo? Nag-iisip ka ba? Kung paano mo ako lolokohin? Hindi. Sa totoo lang, magkaklase kami ni Ethan noong kolehiyo. Siya ang nanligaw sa akin. Tapos sumama ang mga kaklase ko, kaya naisip kong subukan. Pero sa unang date namin, may gagawin siya sa bahay at iniwan akong mag-isa sa highway, muntik na akong mamatay. Ano? Pero pangako, sa pagitan namin wala talagang nangyari, hindi man lang kami naghawakan ng kamay. Hindi na ako makapagsinungaling o lalo akong mamamatay. So hindi mo siya gusto? Siyempre hindi. Kung alam ko lang na ang pag-ibig ay napakasakit, nanumpa akong hindi na muling maghahanap ng lalaki. Hindi makakahanap ng lalaki? Bakit mo ako natagpuan? Hindi ba ako lalaki? Ako? Kung hindi ko sasabihin ang totoo ngayon, Josh, actually ako... Pag-isipan mo, kung magsisinungaling ka sa akin, magkakaproblema ka. Hindi pa siya umiibig sa akin. Hindi ko dapat siya pilitin ngayon na aminin ang kanyang kasinungalingan o tatakas siya. Paano ako magsisinungaling sa aking mahal na asawa? Ang dahilan kung bakit kita nahanap, dahil hindi ka lalaki. Ikaw ang aking Diyos na lalaki. Kaya ikaw ang unang nanligaw sa akin? Sobrang taas mo para sa akin kung hindi mo ako napagkamalan. Paano ko malalapitan? Pareho tayong naghabulan. Kumusta? Sabihin mo. Nawalan ako ng alaala at wala akong maalala. Sa totoo lang, napagkamalan kita noong una. Ang likod mo ay kahawig ng katulong na hinahanap ko, kaya niyakap na lang kita. Sige, tuloy. Tapos tumingin ako. Ang gwapo, perpektong mukha na nakakainis. Tapos? Naantig ako. Pero nakita ko na meron kang pambihirang ugali at naramdaman kong hindi kita maabot. Kaya gusto ko na lang humingi ng tawad at tumakbo palayo. Sumuko ka na lang? Siyempre hindi. Pag-uwi ko, nagsimula akong magsisi. Pinangarap kita. Kinaumagahan, pumunta ako doon para hintayin ka. Nakuha mo ako? Hindi, nagintay ako ng 7 buong araw. May mga detalye, parang totoo. Ang talino ko! Tapos? Tapos gusto kong humingi ng contact info mo, pero lumapit ka at kinausap ako ng direkta. Ano ang sinabi ko? Sabi mo, Miss, pwede ba kitang bilhan ng inumin? Parang hindi iyon ang estilo ko. Ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin, iyon ang ginawa mo noong panahong iyon. Paano ka sumagot? Sabi ko sasama ako sa iyo sa bahay. Oh, napaka-cringe nito, tama na. Tapos nagmahalan tayo? Oo, nagmahalan tayo. Tapos binigyan mo ako ng mga rosas at dinala kita sa tuktok ng bundok para makakita ng mga bituin. Kahit busy ka, magkasama pa rin tayong maghapunan araw-araw at magsasabi ng good night sa akin. Mukhang tila mahal talaga natin ang isa't isa. Siyempre naman, nung narinig kong muntik ka ng malunod, nais kong makasama ka. Mahal mo ba ako ng ganon? Patunayan mo sa akin. Paano? Halikan mo ako.
Mukhang sa isa pang hakbang, malulutas na ang krisis. Sige. Ayos? Hindi sapat. Sapat na? Hindi pa rin sapat. Paano ko gagawin? Gusto ko ito. Ang hirap talagang lambingin ng mga lalaki. Namamaga ang labi ko sa kakahali. Ann, miss na miss kita. Palagi kitang iniisip. Ethan, pakawalan mo ako. Ann, alam kong galit ka sa akin, pero nung iniwan kita sa highway, may dahilan ako. Tigilan mo na, Ethan. Kahit ano pa ang sasabihin mo, mula nang iniwan mo ako sa highway, tapos na tayo. Hindi pa tayo. Magsisimula man lang. Ano, hindi tayo nagsimula? Oo. Pumayag lang akong makipag-date sa'yo dahil kinumbinsi ako ng iba at naguluhan lang ako saglit. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Hindi dati. Hindi ngayon at hindi kailanman. Ano? Wala kang nararamdaman para sa akin? Hindi ako naniniwalaan. Alam kong galit ka sa akin, ngunit nagsisinungaling ka, di ba? Hindi ako naniniwala. Problema mo yan, bitaw! Tingnan mo, ito ang nanay ko. May cancer sa suso siya at kailangan ng maraming pera para sa operasyon. Ngunit ako ay isang anak sa labas. Tanging makabalik ako sa bahay ng aking ama upang makakuha ng pera para iligtas siya. Sa highway noong araw na iyon, hindi ko sinadyang iwan ka. Sinabi ng aking ama na sa wakas ay papayag siyang makita ako. Ako ay nalilito at nagmamadali, kaya iniwan kita sa highway. Sige, humihingi ako ng tawad sa'yo. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Tingnan mo kung gaano ako kadesperado para iligtas ang nanay ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, sige? Tama na. Ang mga problema mo ay sa iyo. Ngunit ang katotohanang muntik mo akong patayin ay totoo. Ann, maaari akong bumawi sa iyo. Ngayong minana ko na lahat ng ari-arian ng aking ama, may kakayahan akong bumawi sa iyo. Maaari kitang bigyan. Hindi ko kailangan na bumawi ka sa anuman. Ethan, makinig ka sa akin. Ako ngayon ay asawa ng iyong nakatatandang kapatid. Dapat mo akong tawaging hipag. Magkaroon ka ng respeto. Hipag? Talaga bang gagawin mong tunay ang iyong peking pagkakakilanlan? Ethan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Tingnan mo ito at malalaman mo ang ibig kong sabihin. Ethan, iniimbestigahan mo ba ako? Hindi ito investigasyon. Ann, nag-aalala lang ako sa'yo. Wala kang alam kung gaano katakot ang kuya ko. Noong unang bumalik ako sa pamilyang Wood, siya... Bastardo, gusto mo lang ang ari-arian ng pamilya namin. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Baliin ang mga binti niya at itapon siya sa labas. Hindi! Nakakatakot siya, parang demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Malamig ang dugo at walang awa. Imposibleng tunay siyang umibig sa kahit sinong babae. Ako lang. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Makipaghiwalay ka sa kanya. Makikipagrelasyon ka ba sa akin? Hindi ko akalaing nakakatakot si Josh. Siya ang pinakamabait at pinakaprotektibong tao. Huwag mong gamitin ang marumi mong isip para husgahan siya. Sa tingin mo siya ay nakakatakot dahil ikaw ang may kasalanan. Asa ka pa pala? Huwag mo na akong kausapin ng pribado. Kung hindi ako magdadalawang isip na papuntahin si Josh para kalad ka rin ka ulit palabas. Bakit? Bakit ayaw mong bumalik sa akin? Bakit? Bakit ayaw mo akong paniwalaan?
Ann, dahil hindi ka naniniwala sa akin, gagamitin ko ang sarili kong paraan. Ipaparamdam ko kay Josh na kamuhian ka ng tuluyan, kaya ako na lang ang makakasama mo. Tanging sa akin ka lang. Anong sinabi mo? Pinakasalan mo si Josh. Tumahimik ka, hinaan mo ang boses mo. Ane, hindi ako mapakali. Siya ay isang buhay na Diyos mula sa itaas. Nagsinungaling ka sa kanya tungkol sa kasal. Mang-insulto ka sa iba, baka magkabugbog ka lang. Mang-insulto ka sa kanya at magkakapira-piraso ka. Anong magagawa ko? Bigla na lang siyang nabuhay. Ang mga magulang ko at ang kanyang ina, diretso kaming hinila sa Civil Affairs Bureau. Nang malaman ko, hindi na siya ang peking asawa na inupahan mo para sa akin, selyado na ang papel. May isa pang problema. Si Ethan, ang dati kong nobyong nakilala ko noong kalahating semestre sa kolehiyo. Siya ang anak sa labas ng pamilyang Wood at ngayon siya ang aking bayaw. Ano? Yung gago na iniwan ka sa highway ngayon ay bayaw mo? Effie, anong gagawin ko ngayon? Bigyan mo ako ng payo. Paki-advise naman ako. Hindi ako mangahas umuwi ngayon. Ang mag-asawa ay kailangang matulog sa iisang kama. Tumanggi ako sa kanya kagabi, ngunit kung tatanggihan ko siya ulit ngayong gabi, maghihinala siya. Sandali. Hindi ba si Josh ay walang interes sa mga babae? Kung ang isang babaeng lamok ay lumapit sa kanya, papatayin niya ito. Gusto niya talagang matulog kasama ka? Gusto ka ba niya? Paano nangyari iyon? Hindi pa kami magkakilala dati. Pero magkakilala na kayo ngayon. Napag-isipan ko na kung ito man ay hindi pagkakaunawaan o hindi, may dalawang opsyon ka. Ano? Una, bago mabawi ni Josh ang kanyang memorya, paibigin mo siya sa iyo. Pangalawa, itago mo muna ito sandali at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon para makipaghiwalay at tumakas. Pero kasama ang basurang si Ethan na nakatingin sa iyo, masyado iyang delikado. Mas mabuti nang harapin si Josh ng direkta. Gawin mo siyang iyong pinakamalaking taga-suporta. Hindi ba yon masyadong delikado? At hindi ko talaga gustong magpakasal dati. Napagkamalan ko si Josh na ibang tao. Iyon ay dati. Ngayon isang perpektong lalaki ang nahuhulog sa iyo, kaya mo ba ito hawakan? At si Josh ay guwapo, fit, guwapo, marangal, at mayaman. Isang bihirang huli. Ito ay isang magandang bagay. Hindi mo ba gusto siyang itago para sa iyong sarili? Pero ano, at narinig ko, kayong mga walang karanasan ay maaring gawin ito ng mabilis at mabangis. Hindi mo ba gusto itong i-enjoy? Tapos, ano ang gagawin ko? Maikli lang ang panahon ko kay Ethan. At muntik na akong mapatay niya. Hindi ko pa iyon nagawa dati. Paano ko mananalo si Josh? Sabihin mo sa akin. Una, palitan mo ang damit mong pang mabait na babae. Bumili tayo ng nightgown na kahit si Josh ay hindi maaalis ang tingin. Ano ang pagkakaiba ng ito at walang suot? Baka dapat ko itong ibalik. Ano ang pagkakaiba ng ito at walang suot? Ibalik mo. Huwag. Iyon ang pakiramdam na gusto ng mga lalaki. Maputi ang balat mo. Bagay na bagay sa iyo ang kulay na ito. Sa mainit na ilaw agad na mapapasigla ang iyong lalaki. Hindi ito mawawala magdamag. Hindi ba masyadong halata? Bobo ka ba? Sabihin mo na lang regalo ito sa kasal mula sa best friend mo. Magpaka-inosente ka at subukan ang reaksyon niya. Sige, tara na, ibalot mo ng mabilis. Kung nag-work, tandaan mong bilhan ako ng milk tea. Tama si Effie, kapag nagdesisyon ka, hindi ka na pwedeng umatras. Kailangan kong mapanalunan si Josh at gawin siyang backer ko. Para makamit ko ang tunay na kalayaan. Pero, magugustuhan ba niya ito? Josh, nakabalik ka na. Ethan, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Ann, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nakita kong kaunti lang ang kinain mo, kaya nagdala ako sa iyo ng mainit na gatas.
Ayaw ko niyan, alisin mo. At hindi ba sinabi ko sa'yo? Ako ang asawa ng kapatid mo. Lumayo ka sa akin. Igalang mo ang kapatid mo at igalang mo ang sarili mo. Ann. Ate, pumunta talaga ako para humingi ng tawad sa mga kalokohang sinabi ko dati. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa pinsala at problema na dulot ng aking kawalan ng gulang at pagiging makasarili sa iyo. Ethan, Naisip ko na. Pinili mo ang aking nakatatandang kapatid kahit ano ang dahilan. Para sa akin ngayon, ang magagawa ko lang ay pagpalain ka. kaya mo nang bitawan? Hindi ko kaya. Ang magagawa ko lang ay ilibing ng malalim ang aking nararamdaman para sa iyo at tahimik kang protektahan. Iyan ang pinakamabuting kabayaran para sa iyo, hindi ba? Sige, sana tuparin mo ang iyong salita. Sige, ang basong ito ng gatas ay ang aking pinakamataas na paggalang sa iyo, ate. Inumin mo. At aalis na ako agad. Inumin mo at mapapasa akin ka. Sige, iinom ako. Ann, huwag. Ma'am, ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, gatas ang iniinom. Hindi mo sinabing kailangan kong inumin iyon. Bilang din ang basurahan. Wala nang natira. Pwede ka nang umalis. Kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 5 taon, hindi ka lang naging mas maganda kundi pati na rin mas matalino. Ang iyong matinik at mapaghimagsik na ugali ay lalo akong nagmamahal sa iyo. Ethan! Pampatulog lang yan. Matulog ka. Sira. Ang sexy ng suot mong damit. Para kanino ka ba nagbihis? Nakatayo ako dito sa harap mo. At iniisip mo pa rin si Josh. Para sa'yo, hindi ako nagdalawang isip na magplano laban sa buong mundo. Pero ikaw, gusto mo pa ring isuot ito para akitin siya. Iniwan lang kita. Sa highway, hindi ka namatay. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na makabawi? At nahulog ka pa sa aking kapatid. Ikaw ay akin. Mula sa iyong buhok hanggang sa iyong mga paa, ikaw ay akin. Naiintindihan mo ba? Kung hindi, ipapaintindi ko sa buong mundo. Kumusta? Handa na ba ang lahat? Nahanap ko siya. Sige, ako mismo ang magbibigay ng regalong ito kay Josh. ₱100,000 para sa iyong katahimikan. Kung gagampanan mo ng maayos ang iyong bahagi, lahat ng ito ay sayo. Kung hindi, ang iyong pamilya ang magbabayad ng kanilang buhay. Oh, binibini Allen. Ann? Ang palabas ay magsisimula na. Nalaman na po natin, gaya ng inaasahan mo, talagang kahina-hinala ang pagkamatay ng iyong ama. Ang kanyang kerida ay ikinulong sa basement ni Ethan at pinatay ng sarili niyang kamay makalipas ang 2 taon. Upang hindi matuklasan, sinira niya ang mga bangkay at inihugos ang abo sa inidoro. Bruce, noong hiniwalayan mo ang aking ina para kay Ethan at sa kanyang ina, naisip mo ba na mauuwi ka ng walang buto? Pero kung nakuha ni Ethan lahat ng mana, bakit siya bumalik? Oh, hindi. Si Anne yan.
Ann, nakahiga ka ngayon sa kama ni Josh. Ngunit kasama mo ako. Kung makita niya ito, magagalit siya ng labis at susuka ng dugo. Kapag hindi ka niya gusto, magiging akin ka. Kubkubin ang buong villa, walang papasok o lalabas. Oo. Uuwi na ang kuya mo. Makalipas ang 30 minuto, magdadala ako ng mga tao at ilantad ang pandaraya ni Ann. Gampanan mo ang iyong papel. Nanay, Josh, halika tingnan kung aling damit pangkasal ang babagay kay Ann. kalimutan muna ang damit pangkasal. Nasaan si Ethan? Dinalhan lang niya si Ann ng mainit na gatas. Mukhang inaalagaan niya ang hipag niya. Josh, anong problema? Sa tingin ko, lalandiin niya si Anne. Ano? Magiging akin ka na sa lalong madaling panahon. Ann. Anne, mahal kita. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Josh, bakit ka nandito? Hindi. Ethan, si Ann ay asawa ng kapatid mo. Paano mo nagawa ang ganyan sa kanya? Nanay Josh, sa totoo lang, talaga magkasama kami ni Annie 5 taon na ang nakalipas. Ano? Imposible iyan. Nagmamahalan sina Ann at Josh. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Kasinungalingan iyan. Totoo na nagmamahalan kami ni Ann. Pinilit siyang pakasalan si Josh. Tingnan mo ang aming mga larawan, ang mga kandila at rosas. Lahat iyon ay inihanda ni Ann para sa akin. Sabi niya, gusto lang niyang balikan ang dati naming pangarap ng isang beses pa para wala siyang pagsisisi sa pakikisama sa aking kuya. Nanay, kasama ba talaga ni Ethan si Ann? Hindi. Wala akong pinaniniwalaan sa sinasabi ni Ethan. Hindi. Hindi ako naniniwala sa kahit anong sinasabi ni Ethan. Josh, aminado akong naging gago ako. 5 taon na ang nakalipas dahil iniwan ko si Ann mag-isa sa highway. Pinagsisihan ko ito araw-araw sa loob ng 5 taon. Sumusumpa ako sa buhay ko. Mahal ko talaga si Ann. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian na minana ko sa aking ama. Totoong nagmamahalan kami. Pakiusap, hayaan mo kaming magkasama. Nagmamahalan? Ang tinatawag mong tunay na pag-ibig ay dinudroga siya, tapos ginagawa itong kasuklam-suklam na eksena para siraan ang kanyang pagka-inosente. Hindi uminom siya ng gamot dahil mahal na mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako kaya hindi niya napigilan ng sarili. Naghintay siya sa akin ng 5 taon, pero napakasal siya sa'yo. Siya ay mabait at may pagkakasala, hindi niya ako kayang iwan, pero natatakot siyang saktan ka. Kaya ginamit niya ang pinakabobong paraan para ibigay ang kanyang mahalagang unang beses sa lalaking pinakamamahal niya. Ang lalaking iyon ay ako. Josh, nakikiusap ako sa iyo, mayroon ka ng lahat. Pera, kapangyarihan, at kaluwalhatian. Kaya mong makuha ang sinumang babae. Pero ako hindi. Pero si Ann lang ang mayroon ako. Pakiusap, hayaan mo kaming magkasama. Ethan, tumahimik ka. Si Ann ay hipag mo. Paano mo nasasabi ang mga walang hiyang bagay na iyan? Ma'am, hindi mo ba nakikita? Ito ay isang scam na ginawa ng aking kuya at si Ann na ginawa para sa iyo. Anong panloloko? Nanay, kailangan mo akong paniwalaan. Noong bumalik ako mula sa ibang bansa, gusto ko talagang mamuhay bilang isang pamilya kasama mo at ng aking kuya. Pero noong nalaman kong si Anne naging hipag ko, nasaktan ako. Nanay, kailangan mo akong paniwalaan. Kasalanan ko lahat. Huwag mong sisihin si Anne. Siya ay walang kasalanan. Wala siyang alam. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Tama na ang pag-arte. Josh, hindi ko... Ang pagmamahal mo ay iniwan siyang mag-isa sa lansangan 5 taon na ang nakalipas at muntik na siyang mapatay. Ang pagmamahal mo ay iniwan siya para sa kayamanan, tapos nagkunwaring nagsisisi. Ang pagmamahal mo ay gumagamit ng maruruming paraan upang hilahin siya sa putik para gawin siyang marumi gaya mo. Peke mo ang mga larawang yon at tinawag mong ebidensya. Ethan, sa tingin mo ba ay kasing bulag at kasing tanga kita? Ano ang pinagsasabi mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Sinabi na sa akin ni Ann ang tungkol sa inyong dalawa.
Nakipaghiwalay kayo pagkatapos ng maikling panahon. Walang nararamdaman. Sinabi niya sa'yo lahat yun. Ilang araw pa lang kayo magkakilala. Paano niya masasabi sa'yo ang lahat ng kanyang mga lihim? Hindi ako naniniwala. Sino ang nagsabing ilang araw lang? Matagal na kaming nagmamahalan. Kami ang tunay na pag-ibig ng isa't isa. Binigyan ko siya ng mga pulang rosas. Dinala kita sa tuktok ng bundok para makita ang mga bituin, kahit noong abala ka. Kumakain ako ng hapunan kasama siya. Sasabihin mo rin sa akin ang magandang gabi. Sasabihin rin niya sa akin ang magandang gabi. Ethan, tandaan mo, hindi ka nagustuhan ni Anne noon, hindi ka nagugustuhan ngayon at hinding-hindi. Hindi, lahat ng sinabi mo ay peke. Hindi ako naniniwala. Sige, sapat na ang narinig ko mula sa inyong tatlo. 5 taon na ang nakalipas, maaaring nakipag-date sa iyo si Anne. Ngunit dahil pinili mo ang kayamanan at ipinagkanulo siya, hindi mo siya masisisi kung nahulog siya sa iba. Hindi ka dapat gumamit ng ganyang maruruming paraan para sirain ang kanyang reputasyon at kawalang malay. Hindi ka dapat gumamit ng mga maruruming trick para sirain ang kanyang reputasyon at kalinisang puri. Umalis ka, lumipat ka ngayong gabi, hindi ka karapat dapat manirahan sa bahay na ito. Oo, nanay. Inaamin ko. Binigyan ko si Anne ng pampatulog. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Gusto ko talagang paghiwalayin sina Josh at Anne. Pero hindi ako mali. Ethan, gumawa ka ng napakapangit na bagay at sa tingin mo hindi ka mali. Kaya lahat ng pagsisisi at luha mo ay kasinungalingan? Hindi ako ang nagsinungaling. Sina Josh at Anne. Pagkatapos mabuhay muli si Josh, nawala ang kanyang memorya. Hindi niya alam kung may kasintahan siya o wala. At si Anne ay nagkataong napangasawa siya. Natatakot siya na gaganti ka sa kanyang pamilya. Kaya gumawa siya ng kwento ng pag-ibig kasama siya. Nanay, lahat ng ginagawa nila sa harap mo ay isang acting lang. Isang palabas ng mag-asawang nagmamahalan. Ano, Josh? Totoo ba ang sinabi ni Ethan na wala ba talaga ang iyong memorya? Hindi. Josh, tumigil ka sa pagpapanggap. Nasa akin ang diagnosis mula noong nalunod ka. Maliwanag na nakasulat na nagkaroon ka ng short-term amnesia. Ito ay... Josh, ang ebidensya ay itim at puti. Hindi mo ito maikakaila. Josh, ang ebidensya ay malinaw. Hindi mo ito maikakaila. Diagnosis? Ginoo, itong ulat ng pag-scan ng utak ay ginawa ayon sa iyong hiling. Ipinapakita nito na nagkaroon ka ng short-term amnesia. Walang makakakita ng kahit anong pagkakamali. Mabuti, ilagay mo sa drawer ko. Ginoo, hindi ko pa rin maintindihan kung gusto mong ligawan si Anne. Bakit hindi na lang gawin? Bakit magpanggap na amnesia? Hindi mo maintindihan. Nasa mataas akong posisyon. Kung hahabulin ko siya ng walang kahinaan, matatakot siya sa akin. Isang taong may amnesia na umaasa sa kanya ay magpaparamdam sa kanya na ligtas na lumapit sa akin. Ang diagnosis na ito ay talagang peke. Ito ay kasangkapan para lituhin ang mga karibal sa negosyo, pampalito lang. Pero ikaw, ginawa mong malungkot at marumi. Josh, natutuwa akong hindi mo nawala ang iyong memorya. Paano iyon nangyari? Kung hindi mo nawala ang iyong memorya, paano ka naloko ni Anne? Paano ka nakapagpakasal sa kanya? Naiintindihan ko, palagi kang mapagmataas. Kaya hindi mo matanggap na niloko ka ng isang babae. Pero sinasabi ko sa iyo, ito ang katotohanan. Oo, si Anne ay isang sinungaling. Oo, si Anne ay talagang sinungaling. Tita, Josh, nagdala ako ng saksi para patunayan na siya ay sinungaling. Oo, ang babaeng ito ay nagbayad sa akin para magpanggap na nobyo niya. Si Anne ang nagbayad sa'yo? Oo, pinipilit siya ng mga magulang niya na magpakasal, ayaw niya, kaya binayaran niya ako. Nung araw na yon, nagdala ako ng bulaklak sa napagkasunduang tagpuan. Nakasalubong ko ang convoy ng pamilya ninyo. Mahal, hindi ba sinabi mo sasama ka sa akin para makilala ang mga magulang ko? Bakit bigla kang namatay? Ang sakit ng puso ko ng sobra. Pagkatapos nakita ko siyang sumugod kay Josh at umiyak. Natakot ako sa gulo, kaya umalis na ako. Pagkatapos naisip ko malamang nagkamali siya ng tao. Narinig mo ba yon, Josh?
Si Anne ay walang kinalaman sa'yo. Ang tinatawag niyang pag-ibig ay isang kasinungalingan. Josh, ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Dapat mong hiwalayan siya at pakasalan ako. Josh, alam ng lahat na si May ang tamang kapareha para sa iyo. Ibalik mo na lang sa akin si Anne. Pagkatapos, sabay tayong magkakasal at maging isang masayang kwento. Tapos na ba kayo? Kung tapos na, pwede kayong dalawang magkasamang pumunta sa kulungan. Isang tao. Ginoo, Dalhin sina May at Ethan sa istasyon ng pulisya. Ikaw, Dalhin sina May at Ethan sa istasyon ng pulis. Josh, anong ibig mong sabihin? Tinulungan ka namin ng mabuti mahuli ang sinungaling. Bakit mo kami ipinapakulong? Josh, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Una, si Anne ay hindi sinungaling. Kahit na hindi totoo ang mga kwento ng pag-ibig na sinabi niya, gagawin ko silang katotohanan isa-isa. Pangalawa, alam mo ba kung bakit kita pinanatili? Gusto kong makita kung ano pa ang magagawa ng isang mamamatay tao na pumatay kay Bruce at sa kanyang kirida. Hindi ko inaasahan gagamitin mo ang pinakamalas na paraan upang nakawin ang taong gusto ko. Talagang nakakadismaya. Ano, pinatay mo sila? Alam mo, hindi. Kailan mo nalaman? Hindi mahalaga. Kailangan mo lang malaman na ang mga gumagawa ng masama ay haharap sa mga kahihinatnan. Dalhin sila. Hindi. Josh, alam kong mali ako. Ayokong pumunta sa bilangguan. Maawa ka sa akin. Ikaw, Josh, pakawalan mo ako. Ethan, hindi mo ba sinabi na kung maalis ko si Anne, makakasama ko si Josh? Pero papasok pa rin tayo sa bilangguan. Ikaw na walang kwentang sinungaling. sino ka ba para? Sumigaw sa akin? Pakawalan mo ako. Pupunta sa kulungan? Ayaw kong pumunta sa kulungan. Basta, ayaw na ako ni Anne. Ayaw ko nang mabuhay ng isa pang araw sa boring na buhay na ito. At ikaw, gusto mong saktan si Anne. Sige, mamatay ka kasama ko. Josh, Anne, Ano? Sina Ethan at May ay namatay sa aksidente sa sasakyan? Hayaan silang harapin ito ng normal. Okay ba ang manugang ko? Okay lang siya. Hindi na malinis ang bahay na ito. Dadalahin ko si Anne sa Mountain Villa. Magpalinis ka ng lugar na ito at itapon ang mga maruruming bagay. Oo. Josh, anong ginagawa mo? Pinapalitan ko ang damit mo. Ang damit na ito ay regalo sa kasal mula kay Effie. Kung hindi mo gusto, ako na lang magpapalit. Hindi ito binili ni Ethan. Sino si Effie? Siya ang matalik kong kaibigan. Hindi... Bakit ako nandito? Kakadating lang ni Ethan. Hindi naman sa... Anne, huwag kang mag-alala, hindi ka nasaktan. Buti na lang dumating ako sa tamang oras at pinalayas ko lahat ng masasamang bagay. May sinabi ba siyang masama sa'yo? Kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Siya mismo ang pumasok nang walang paalam. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Ikaw ang asawa ko. Kahit kailan, maniniwala ako sa'yo nang walang pag-aalinlangan. Kung may magplano laban sa'yo o mang-api sa'yo, pababayarin ko sila ng mahal. Napakabuti niya sa akin. At nagsinungaling ako sa kanya. Kalimutan mo na. Mamamatay na lang ako. Josh, may sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako ang nobya mo talaga.
Hindi tayo nagmahalan. Lahat ng mga istoryang pag-ibig na sinabi ko sa'yo, gawa-gawa ko lang yun. Talaga? Eh bakit mo? Gaya ng sinabi ko dati, napagkamalan kita. Yun ang nangyari. Lumitaw ka sa tamang panahon at nagulat ako. Bakit si Effie ay hindi mapagkakatiwalaan? Ipinaupa niya sa akin ang peking patay na nobyo. Pagkatapos naisip ko, kahit patay ay okay na. Umiyak ako ng husto, niloko ang mga magulang ko at makakapamuhay ng malaya at madali. Pagkatapos, bigla kitang sinunggaban. Medyo matapang ka. Hindi naman masyadong matapang. Nang makita ng mga magulang ko ang sitwasyon ng pamilya mo, sinabi nila sa akin na hindi ka ordinaryo. Sa totoo lang, gusto kong magpaliwanag. Pero agad akong pinrotektahan ng nanay mo. Sabi niya, kahit mamatay ka, tuturingin niya akong parang sarili niyang anak. Sabi niya pagkatapos ng unang anibersaryo ng kamatayan mo, magagawa ko ang kahit anong gusto ko. Binigyan niya ako ng mga kotse, bahay, maraming gintong pulseras, bigla na lang dumating sa akin. Sino ba naman ang hindi malilito? Kaya nalito ka sa nanay ko. Sa totoo lang, naakit ako sa'yo. Ang gwapo mo kahit nakahiga sa kabaong kaakit-akit ka. Naisip ko, kahit hindi na ako mag-asawa, ang magkaroon ng guwapong patay na asawa ay isang bagay na maipagmamalaki. Hindi ko inaasahan na mabubuhay ka ulit. Diyos, hindi mo alam noong lumitaw ka sa pinto, sobrang tinakot mo ako. Bakit ka naman masunurin na sumunod ka mamaya? Ganon ba? Ikaw ang unang humalik sa akin. At tinawag mo akong honey. Nakalimutan mo? Honey, dapat akong humingi ng tawad. Pasensya na, pinag-alala kita. Inayos ko ang sitwasyon. Hindi yun ang tawag sa pag-aayos ng sitwasyon. Noong ginawa mo yun, nagblangko ang isip ko. Wala akong maisip. Nang makapag-isip ulit ako, kasal na tayo. Kaya sinamantala ko ang amnesia mo para magpanggap na nobya mo, kasalanan ko. Pero hindi ka rin naman ganap na walang sala. Kaya pwede nating pag-usapan? Napakapagpatawad mo. Perpektong lalaki ka. Mapapatawad mo ba ako? Gusto mo akong patawarin ka? Wala talaga. Dahil hindi naman ako nagka-amnesia. Ano? Hindi ka nawalan ng memorya? Well, hindi. Bakit mo pa rin ako pinakasalan? Baliw ka ba? Gusto mo bang maloko? Hindi ako baliw. Isang asawang nahulog mula sa langit. Kung hindi ko siya kinuha, hindi ba sayang ang tadhana? Sige, tigilan na ang biro. Actually, nung nagkita tayo sa kalye, hindi iyon ang una nating pagkikita. Kailan yon? Iyon ay... Masyadong madilim at tahimik. Bilisan mo, sana hindi ako makasagasa ng multo. Bakit may lalaki? Grabe ang sugat niya. May mali. Tulungan mo ako. Kuya, mahina lang akong estudyante sa kolehiyo. Hindi kita matutulungan. Tatawag ako ng 911 para iligtas ka agad. Sige?
ikaw pala yung lalaki. Kaya pagkalipas ng 15 minuto, dinala ako sa ospital. Iniligtas mo ako. Pero tinakpan ko ang mukha ko. Bakit wala kang naramdamang hinala? Matalino ka talaga. Alam mo na sa sitwasyong iyon, hindi ka dapat direktang makialam. Kundi tumawag sa emergency, ang opisyal na numero ng pang-emergency. Gayunpaman, nakalimutan mo ang isang mahalagang bagay. Nakalimutan mong itago ang pangalan mo sa pagsusulit sa sining. Nakalimutan mong takpan ang pangalan mo sa painting. At wala kang kotse at suot mo pa ang uniform mo sa paaralan. At suot mo pa ang uniforme ng paaralan. Iisa lang ang art school na malapit. Kaya natural lang na natagpuan kita. Nabuko na ako. Hindi. Sa paglipas ng mga taon, isang misteryosong big shot ang bumibili ng mga painting ko. Bumibili ng mga painting ko na si Mr. M. Ikaw ba yon? Ikaw ba? Oo. Ang mga painting mo ay kawili-wili. Kawili-wili sila. Sila lang ang masaya sa seryoso kong buhay. Ang tanging masaya, kung hindi kita na-encounter ng pangalawang beses, malamang hindi na kita ginulo. Maraming panganib sa paligid ko, pero ginulo mo ako ulit. Ann, alam mo, dahil ikaw ang sumugod at binugbog ako kaya ako nagising. Nakulong ako sa katawan ko, ang isip ko lang o ang malinaw. Nakita ko si nanay na umiiyak sa tabi ko, hinahampas ako. Akala ko may tao sana may sumagip sa akin. Tapos, narinig ko boses mo, tinatawag akong King of Hell sa negosyo, pero hindi naman talaga ako King of Hell. Gusto ko rin mabuhay, at takot ako mamatay. Ikaw ng 2 ulit ang naghatak sa akin mula sa pintuan ng impyerno. Kaya tayo ay tadhana. Kaya nagkunwari kang may amnesia? At pinanood mo lang kaming dalhin sa Civil Affairs Bureau para magpakasal. Pareho tayong tumatakbo patungo sa isa't isa. O pwedeng magmahalan tayo pagkatapos ng kasal. Eksakto. Ann, gusto kita. Gusto mo ba ako kahit kaunti? Siyempre. Kung hindi, hindi ko isusuot ito. Isinuot mo ito para sa akin? Oo. Kung hindi mo gusto, magpapalit ako. Gusto ko ito. Gusto kita. Ann, pakilala ko ang sarili ko. Ako ang bago mong asawa, Josh Wood. At ako ang bago mong asawa, Ann Book. May shooting star? Mag-wish ka. Hindi naman na ayaw magpakasal ang mga babae, kundi hindi pa sila nakakasalubong ng lalaking tunay na nagpapakilig sa kanilang puso. Pero nakilala ko siya, ang aking inupahang pansamantalang asawa, at siya ay isang top tier na lalaki. Nakagawa ako ng magandang deal.